Busy ka lang sa akin, Manny. AC work. Brr! Talaga lang ha. Feeling as though he's in control against Emmanuel Lucero, and after that punch, he is totally in control, and the referee instantly stops the fight. Emmanuel El Carnicero Lucero, ang isa sa mga undefeated rising star ng bansang Mexico noong early 2000. Meron itong napaka-impresibong kartada na may 21 panalo at may kasamang 12 knockouts at wala pang talo sa edad lamang nito na 24 anyos. Kaya naman siya ang napili bilang ang katapat na makakalaban ng ating kababayang si Pacman upang tangkaing agawin ang IBF Super Bantamweight World Title ng ating pambansang kamao. Ito na ang ika-4 na pagkakataon na idedepensa ni Manny Pacquiao ang kanyang hawak na titulo matapos niya itong makuha mula sa Afrikanong si Lelo Lituaba. Naganap ang laban nila noong July 27 taong 2003 doon sa Olympic Auditorium sa Los Angeles, California sa bansang Amerika. Sa gabi ng bakbakan ay marami sa kanyang mga kababayang Mexican ang nanood sa laban. Kaya naman mataas ang kumpiyansa nitong si Emmanuel Lucero na kaya niyang maagaw ang titulong hawak nitong si Manny Pacquiao. At noong natawag na ang pangalan niya ay mababaka sa kanyang itsura ang labis na gigil at kumpiyansa. Kasabay niyan ang nakakabinging hiyawan mula sa kanyang mga kababayan. At noong tinawag naman ang pangalan ng ating pambansang kamao ay panay pagbumula sa mga Mexicano ang bumungad sa ating pambato. Manny Pacquiao! At nang mag-face off na ang dalawa, ay dito na unang ininsulto nitong si Emmanuel Lucero ang ating pambansang kamao. Ni hindi na niya tinitignan sa mata itong si Pacman. Sinyalis na minamaliit niya ang ating kababayan. Sa pagtunog ng kampana sa opening round ay kitang-kita ang panggigigil nitong Mexicano. Agresibo itong bumabato ng kanyang mga atake dito kay Manny gamit ang kanyang mga wild combo na hindi naman tumatama dito sa ating pambato. Bukod dyan ay meron din itong pinapakitang kakaibang depensa. Ang labis na pagyuko nito ay pahirap sa ating pambansang kamao. At yun ay ang kanyang paraan upang hindi siya matamaan ng malalakas na pag-atake mula dito kay Manny. Pero pagdating ng round number 2 ay nagawa ng makapag-adjust ni Pacman, kung saan panay mga uppercuts naman ang kanyang pinapakawalan upang masungkit nito ang malikot na ulo ng Mexicano. Kasabay niyan ang pagbanat niya sa katawan upang unti-unti nang bumagal ang galaw ng kanyang kalaban. Again with the body, Lucero just taking the punishment, trying to duck away. And it's got a lot more. Lucero won a lot of amateur fights with this style. Golden Glove Championships, New York State Amateur Championships. He must have just overwhelmed people. When you have a guy fight punch swinging like that, the best thing, make him miss completely. That way he loses his balance. You don't block his punches, you just let him miss completely. Pacquiao lands the straight left hand again. Fight has been one-sided in terms of meat. Pacquiao's trainer, Freddie Roach, argues that his 122-pound fighter, struggling to make weight, would be Eric Morales and Marco Antonio Barrera. Your take? I think he would definitely bet for both of them. Sa pagtungtong ng pangatlong round ay tila nagwawala na itong si Emmanuel Lucero dahil desperado na itong makatama ng solido sa ating pambansang kamao. Percent of his power shots through the first 2 rounds. And there's more accurate punching from Manny Pacquiao against a pretty tough target to find. Magkagayon man ay hangin pa rin ang kanyang tinatamaan. Lucero lands a punch. It may look impressive the way he swings. I don't think it's going to hurt Pacquiao because you can see it coming. Punches that you see coming don't hurt you. The punches that you don't see that hurt you.
Now you can tell when Pacquiao's supremely confident, he fights with a little smile on his face, and he's been grinning through most of the first 2 rounds. Hanggang sa huling 2 minuto na lamang ang natitira sa pangatlong round, ay nagawa ng matimingan ni Pacman ang malikot na ulo nitong si Emmanuel Lucero. Isang solidong left hook ang tumama sa may bandang sentido nitong Mexicano. At sa sobrang lakas nga ng suntok na yon, ay biglang napatalikod na lamang ito dahil sa sobrang pagkahilo. Magbabato pa sana ng mga follow-up na suntok itong si Manny. Yun nga lang, ay bigla na lamang pumagitna na ang referee para itigil na ang laban. Here, feeling as though he's in control against Emmanuel Lucero, and after that punch, he is totally in control, and the referee instantly stops the fight. He was out on his feet with a punch that landed right on. Panalo si Manny Pacquiao via 3rd round technical knockout at matagumpay niyang naidepensa sa ika-4 na pagkakataon ang kanyang pandaigdigang kampyonato. At ang laban na yon ay ang pinakahuling laban na ni Pacman sa timbang ng Super Bantam dahil nagpasya na itong umakyat na sa mas mataas na timbang ng featherweight division para sagupain ang mga mas bigating pangalan sa larangan. Sa kabilang banda naman ay tila dinapuan ng kamalasan itong hambog na Mexican dahil matapos ang naging laban niya dito kay Manny Pacquiao ay nalasap nito ang kanyang 13 sunod na pagkatalo sa kanyang buong karera. Con orgullo neoyorquino, pero ahorita le está yendo como a los Yankees de Nueva York. Un golpe, tienda si suele conectar de nuevo Daniel Ponce de León. Ahora protegiéndose muy bien el cuerpo. Y ahora sí, excelente la mano izquierda y se acaba la contienda. Knockout espectacular de Daniel Ponce de León en este tercer espectacular contienda, y esta mano izquierda preparado con la cabeza por delante, y va a venir el uppercut, ese con el cual hace que su cuerpo se contorsione en 3 direcciones diferentes simultáneamente. Sí, estalló la dinamita, el típico knockout de un solo golpe, lo tenía listo y ahí lo acabó, remató de manera perfecta y sí, el golpe. So yun lamang ang video natin sa araw na to. Mag-iwan lamang na inyong komento at huwag mo sana kalimutang mag-like at mag-subscribe. At i-share na rin ang ating video. At muli, daghang salamat.